Mabango na. Baka sabihin niya, doon ako nagtututbrush eh. Hindi ko pinapakita eh. At katatapos ko lang din maligo. At nandito pa naman ako sa Kalmado Campsite or Beerfront Campgrounds. Okay na, nakapaligo na ang daddy. Sorry sa pag-iintay. Alam mo naman iiwan eh. At ilagay ko muna ang aking mga madudumi o labahin. Meron akong hiwalay na lagayan eh. Baka magalit ang asawa ko. Sabihin, halo-halo na naman ang mga labahin mo tsaka yung malilinis. Para ano na din, pagdating ng bahay, alam mo na kagad kung alin ang madumi at pwede na agad ipalaba. Dito ko sinabit yung aking maliit na towel. Ito lang yung towel na dala-dala ko. Pagka ako ay nabiyahe, naliligo. Dalawang ganito naman eh, para merong kasalitan. Ang muta mo. Jack, doon ka na sa kabila. O dito ka? Dito ka, papi. Huwag ka malaglag dyan. Huwag ka nang umakit sa box. Ha? May mahulog-hulog ka eh. O dito lang. Oy Jack, doon ka sa kabila. Ay, sa wakas, freshen up. Ang sarap pagkatapos mong maligo ng malamig na tubig. Yung parang may yelo. Ay, okay na. Cellphone ko ay dito ko charge. Bagal ng ano rito ng connection kahit 5G. Sana makakuha tayo ng maganda-gandang connection habang nabiyahe tayo. Nasa ganun eh matapos yung upload. Ay, thank you Lord. Maraming salamat po sa napaka-kalmadong campsite na to at nakakita ko. Na-enjoy nyo rin ba itong campsite na to? Although wala kayong makikitang napakagandang tanawin. Pero sa pag-stay nyo rito, ay mararamdaman yung napakakalma talaga. Tanging kuliglig lang yung madidinig ninyo, pagaspas ng hangin, at saka malamig na klima. Yun ang masarap dito. Ang pagkakamping naman, hindi lang naman dahil sa gusto nating makakita ng magandang tanawin. Pero para sa akin, ang pagkakamping kasi is yung mapuntahan mo yung isang lugar na napakatahimik, na nasosolo din ninyo minsan. At ang maganda pa rito ay ramdam ko na ako ay secure sa place na to. Na tipong walang ibang basta-bastang tao na makakapasok or magagambala ka. Kanina nga pala, pagbayad ko kay Ate Len nung mismong stay ko ng 2 overnight, which is 400 pesos, ito pa lang dito ay meron pala silang tindahan at meron silang tindang uling. Nakabilit na ako ng uling sa susunod na camping natin gagamitin. Ito. Yan. At magdidikit nga din pala ako ng sticker. Shhh! Ito po. Yun na lang po. Meron din pala kayong tindang mineral water. Meron pa. Hindi ko alam na may tindahan pala kayo dito. Hindi mo alam? Hindi ko napansin eh. Kaya pala. Meron, sir. Okay. May butane din kami. Pagbalik ko na lang ulit. Babalik pa naman ako Sige lang, oo, sir. Napakasarap eh. Kalmado eh. Oy, thank you Thank you. Hoy, Kopi, wag nang manahol. Thank you. Sigurado, babalikan ko to. At saka pagka weekdays, sigurado ko na masosolo nyo rin tong lugar na to. Tindahan pala, di ko alam talaga kanina. Kahit itong pagpasok, di ko kasi napansin agad eh. Tayo ay, saan? Kakanan, kakaliwa. Dito tayo, diretso tayo ng mismong Tagaytay Bypass Road. Ayun ako nakadaan dito ah. Ay siya, hanapin muna natin ang mga kailangan kong bilhin. Tubig, wala na tayong tubig. Yelo, kailangan kong lagyan ng yelo yung cooler para na hindi masira yung karne natin at saka iba pang naandun. Cable tie sa 7-Eleven para sa ating bumabagsak na content. Let's go! Masaya na naman ang dalawa ko. Basta umandar ang tuktok at nakasakay, masaya. Okay, dito na tayo sa highway ng Tagaytay na Cebu Highway. Okay, alam ko na. Yung lugar na yon, dun pa na yun. May mga nagtitinda-tinda na mga prutas. Malapit dito sa Brilliant Sky Cafe and Restaurant. Royal Tagaytay. Parang malapit na tayong yung kung saan ako natutulog sa tuwing wala na akong mapuntahan dito sa Tagaytay. Yung lang yun, sa tabi lang yun, dito sa kaliwa yun eh. Cecilia's Buko Pie, Tarts and Pasalubong. Ito. Parang tanda ko na ata. Yan sa may JT's Home of the Best, Bulalo and Kare-Kare. Matapat nitong Barangay Backstate. Itong kaliwan to. Tigil lang muna ako. Parking lot to eh. Ayan, di ba? Dito ako lagi nun eh. Pagdating ng gabi, dyan ako natutulog eh. Dito kaya ako matulog ngayon? Dito ako mag-camping. Masyado pang maaga eh.
Ganda pa rin. Wala pa rin pinagbago. Ganun na ganun pa din. Pero iba yung feeling kapag yung ano rito mafag. Mas masarap. Tsaka naalala ko, ito, meron pa dating harang to. Tapos meron ditong puno. Ngayon, mukhang pinutol na. Oo nga, pinutol na yun. Oh. Kaya mas naging maganda. Kasi mas kitang-kita naman na ngayon yung tanawin dito. Buti gumanda nga yung panahon eh. Ayun oh. Yung mismong Bulkang Taal. Meron ditong ano, mga tricycle tsaka tuk-tuk na paradahan. Ano, Kopi? Na-miss mo tong lugar na to? Nakailang beses ka na ba dito natulog? Parang mga 3 na ata ito nakatulog dito eh, no? Si Jack ang first time. Ano, Jack? First time mo dito, ano? Siya, tayo ilamarga muna para bilhin yung bibilhin. At kung wala tayong mahanapan na campsite na titigilan natin ngayong gabi, edi balik tayo dito. Dito tayo matulog, di ba? Eh, maaga pa naman eh. 12:30 pa lang naman. Kaya madami pa tayong oras para maghanap. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. O Jack, gusto mo matulog dito? Paparanas ko sa'yo matulog dito. Pero hindi muna siguro ngayon. Parang gusto kong bumili ng ano rito sa JT's. Yung mga pasalubong ba. Dahil lagi ko na lang nadadaanan yan, sarado na eh. Yung tuwing matutulog na lang ako sa gabi. Sarap ng hangin, no, Jack? Meron pa pala isa ditong ano, JT's. Ano pala yun, halos magkasunuran. Tapos, ito yung Twin Lakes. Ano si isang bilang din naman na makikita mo dyan. Palengke. Parang alam ko na to kung ano saan to sabi ko na nga. Panasugbo na tayo eh. Dito yung may 7-Eleven eh. Itong kaliwa, pag dinaretso natin yan yung papunta ng Fantasy World. Diretso ng Lemery, Batangas yan eh. Ito naman, nasugbo. Daan muna tayo dito. Nasugbo tayo. At meron na ako na-research na campsite. Ang pangalan ay Forestville. Okay, wala akong nabiling cable tie pero may nakita ako na pwede. Electrical tape. Balutan ko na lang yung sa may paa. Pagka tapos na akong gamitin, edi saka ako tanggalin. Tapos may nakita akong, mini loaf. Nakyutan ako eh, kaya binili ko. Tsaka kailangan ko rin naman tinapay. Wala na akong tinapay. Tsaka ensaymada at 2 yelo. Lagay ko dun sa lagayan ko ng tubig at yung cooler. Problema na lang natin ay tubig. Sana may makita tayong water refilling station dito. If wala naman, kahit bumili na lang ako ng yung nasa container, ilipat ko na lang doon sa mismong lagayan ko. Alikapok. Umangin bigla. Wala na, nadumihan na yung tubig ko. Lintik na hangin yan. Mahalandyong yan. Yung tubig kong inumin nilalagyan ko pa lang ng yelo eh. Biglang humangin ng malakas. Nalagyan tuloy ng alikabok. Ayos ha. Malaglag yung bag eh. Okay, let's go. Mineral refilling station. Sana may madaanan. Yun. Alang yan takbuhan ko, mga 20 lang eh. Nakakita rin ng water station. Wait lang, Jack. Kapalagay po. Magkano po sa ganyan? Sige po. Okay na. Nalagyan ko na ng panibagong tubig tong aking inuman. At dito sa parting Nasugbu, Batangas, maano pala? Maaraw, tirik na tirik yung araw. Okay ka lang dyan? Naantok na itsura mo, kaya matulog. Ay. Okay, all goods. Inom lang muna ako ng iced coffee. Nilagyan ko na lang ng yelo eh. Salamat. Nakakita ng water refilling station. Nakatipid, 20 pesos lang eh. Kung bibili ako nung 10 litro na katulad ng binili namin ni Angel bago kami mag-Beulah Land, nasa rin yun, 100 plus. Time check, 1:19 ng tanghali. At 5.1 kilometers na lang para marating natin yung Forestville. Kailangan. O Jack, maayos ka. Ayan, para nakakasilip ka na maayos. At ako'y nananabi-nabilang at ang lalaki rin ng truck pala dito. Ang daming nadadaanan kung rito. Lomi House, Bulalo, basta mga kainan, ang dami. May kaldaretang kambing pa. Wow! Ganda ng bundok. Hindi yata yung bundok na
Kung naalala ko, yung paano pa Kibyang Tunnel, 700 meters. Malapit na tayo. Ay, tulog pa lang si Kopi. Hoy, ang init ha, Kopi. Teka lang, tanggalin ko yung leash mo. Hindi ka makatabi kay Jack at ang init dyan. Ay, nainitan ka? Lipat ka dun. Sumilong ka dyan. Yan, dyan ka. Tutulog ka pala eh. Oh, walang yan mo ang truck. Parang inano ni Hawk ah. Ang tawag doon, parang yung ginanon, inismash ni Hawk. Lapit na, kakaliwa. Aga natin ah. 1:30 pa lang ah. Sana itong ating pupuntahan na campsite ay pwede ang hammock. Para naman muna hindi ako makapag-set up ng madami. Kahit hammock-hammock lang muna tayo ngayon. Kung Forest bilang pangalan, ibig sabihin ito ay medyo kagubatan. Anong kanto ang papasukan? May kantong papasukan eh. Parang may kantong papasukan kung saan eh. Hindi ko gaanong nakakita eh. Ah, ito. Pagka pabalik, meron nakalagay na tarpaulin o signage. Ayan o, Forestville Campsite. Oh, pero pagka galing kasi doon, hindi kita. Oh, itong kanto na to, papasok. Rough road kagad pagkapasok. Ano kaya to? Ano? Pwede walk-in? Sana pwede. Total weekdays naman ngayon. Paano kahaba itong rough road na to? Oh. Ba, kitang-kita natin yung bundok ah. Forestville, go explore, gather with friends, sit by the fire, watch the sunset, gaze at the stars, make memories, campground. Ito, kanan. Forest, escape for all. Wow, talaga ang lubat nga. Tama nga. Diretso pa? Iniiwan yung sasakyan dito? Square muna ako, tanong lang muna ako. Okay, ito na yung mismong Forestville. Pag dito kasi, ay, hindi may papasok yung sasakyan. Pero maganda. Nakausap ko na si ma'am and ang ating overnight dito is 230 pesos. 200 yung sa akin or per pax, tapos yung 30 pesos is sabi ni ma'am, environmental fee or gen fee. Yun yung sabi niya eh. So, 230 pesos. At ito si Jack biglang bumabae oh. Talagang hilig niya sa ilalim ng sasakyan. Ngayon ay dahil mainit naman ang panahon dito at ilang araw naman daw na hindi na talaga umuulan. At para hindi ko na rin ibababa lahat ng mga gamit ko dahil dito ko iiwanan yung tuktok natin. Dahil safe naman, meron naman ditong CCTV at nakikita ko naman na andun sa mayroong poste na yon. So, yung kailangan ko na lang yung dadalhin ko pababa para hindi ako mapagod. Like, yung hammock, buti dinala ko pala yung hammock ko ng altitude. Tapos, yung lulutuin, yung ulam, pagkain ng mga alaga ko, yun na lang siguro. Tsaka, syempre yung mga mahalagang gamit ko rin. Itong bag, kailangan na andon. Ito, syempre ito, yung higaan niya, yung cot bed niya. Sa ngayon, di na muna ako magko-cot bed. Hammock na lang muna. Natanggap rin sila ng car camping. Kaso, hindi dito sa mismong lugar nila kung saan dito yung tent pitching, hammock, and meron din silang pinaparentahan dito na mga kubo-kubo. So, dun sa bago tayo lumiko, yung may nakita tayong signage doon sa labas doon. Which is, dapat, sa gabi ka na magtatayo. Kasi pagka umaga, sobrang tirik ng araw, mainit. Diba? Baka masuffocate ka pa sa loob ng tent. Hoy Jack, talagang enjoy ka dyan ah. Ay, sige, maghahakot muna ako at ipakita ko na rin sa inyo kung anong itsura dito sa Forestville. At isa nga palang kagandahan, habol ko, may wifi dito. Buti nga mo may wifi kasi mahina yung signal and eto nakakapag-upload na ako mas mabilis kaysa sa kanina na data lang yung gamit. Mapapalaban tayo ngayon ng hakutan. Buti na lang at nakabili ako ng camera bag. Ay di nagamit ko ngayon para tayo mag-hiking. Unahin ko muna yung aking hammock. Hintayin mo ako pagbalik ha. Si Jack gusto lagi niyan sa lapag lang naman eh. Dito na lang kay Kopi na cotbed ang dadaling ko. Sige sir, ako na po muna para ma-exercise din. Ay Jack, halika rito. Pag lalayo dyan, nahintayin mo ako. Tuloy na po ako. So, ito yung mismong kainan nila. Mayroong panduyan dito, lamesa, upuan. Talagang Forestville nga. Oh. Yung CR nila, ayun, tsaka shower room. And then, dito merong kubo rito, which is yung isa merong aircon. Ito walang aircon, pero up and down. Tapos may dalawang maliit pa doon, ayun oh. And then dito, sa malapit dito, nandito yung bonfire. Tayo ngayon na magde-decide kung saan tayo po pwesto. Sarap ng hangin. Sumasayaw yung puno sa taas, oh. Tapos, eto yata, hindi ko lang alam kung ano to. Tingnan natin. Parang mini pool. Okay.
Ngayon lang ako nakapag-camping ng ganitong camping site na talagang forest. First time. Dito yan, sa Nasugbu. Parang mas okay dito sa may malapit sa lamesa, no? Para na sa ganun, may mga pagpapatungan din ng gamit. Si Kopi, nag-iingay na doon. Yung talang to si Jaco, nagtutumakbo na, oh. Ang galing, ah. Masayang-masaya agad, eh, oh. Nagtutumakbo na agad dito, eh, oh. Mamaya, pagod-paguran yan. Ano? Talagang takbong-takbo ka. Hanggang kalayo, ha? Oo. Hoy, tulungan mo nga ako mag-akot. Halika rito. Panik agad ang laro mo. Hindi ka man nag-aakot. Sige, maglaro ka dyan. Oh. Mamaya, itatali, ha? Ay, lakad. Unang bitbiting ko, pangalawang bitbiting ko, water jug. Hoy, Jack, halika rito. Oo. Napaka-energetic mo ngayon, ha? Oo, nangunguna pa. Kala mo, katawan ni Jack Arbis ang nasa sumapi sa iyo, ah. Dito tayo. Dyan lang. Niyaan ko na muna ng lumaya yung dalawa, oh. Nasa nagpupunta, eh. Pag tinali ko, ang ingay, eh. Ito pa isa, oh. Sige, gumala-gala kayo dyan. At ito na yung mga nakahakot ko. Isa na lang yung hahakutin ko, yung malaki. Kasi nandun yung mga gamit kong panluto, eh. Dyan lang. Pag pagod, pahinga. Papi! Pasok! Tara dito. Dandan, ha? Dandan. Dandan. Jack, huwag ka layo. Dito lang. Yan tubig. Uhaw naman kayo. Kung mag-iikot-ikot dyan lang, ha? Huwag syadong lalabas dun sa mga... Ay, may mga harang. Kanya kayo, tinakot nyo ako kanina, hinahanap ko kayo. Nasa tuktok lang pala kayo. Pahinga. Ay, katatapos lang maghakot, oh. Ayan lang yung mga hinakot ko rito. At yung mga kasama ko, oh. Kala may napagod din, eh, oh. Paano? Sunod na sunod sa akin. Lalo na tong isang tumatabang to. Si Kopi, sarap naman ng higa. Ngiting-ngiti, eh, oh. Parang niya, pinagod pa ako kanina kakahanap nito. Hindi natugon. Tawag ako ng tawag sa pangalan. Akala ko kung saan na nagpunta. Aba, sinarado ko yung tuktok, pati yung kurtina. Pagtingin ko, biglang sumilip doon. Nandun pala sa tuktok. Pati to si Jack. Good thing naman yun. Kasi alam na nila na kapag hindi na nila alam kung saan sila pupunta, at alam nila kung saan nakapesto yung tuktok namin, doon sila naandun. Para mabis ko nga naman makita. Patalino na rin tong dalawang alaga kong to. Lalo na to, oh. Ano, ayos ba? Ako naman magpapahipahinga lang muna. Mamaya-maya kakain. At yung natira ko pang ulam, kakainin ko. Siguro ngayon, baka iihaw ko na yung isang inasal. Tingnan natin kung ano itsura ng lugar na to pagkagabi. Ang sarap dito, presko. Alas 4 ng hapon at itong mga batuta ko kanina pa nagugumala. Ngayon, nagpapahinga na, oh. Yung natira kong ulam, sinalin ko na dun sa lagayan ko. Yung adobong sitaw at manok. Ngayon, tinitingnan ko yung karne kong nandito. Baka masira pa to. So, ang gagawin ko ay ilalaga ko na to. Para hindi masira, hindi masayang. Tapos yung iba pang nandito kasi ay meron pa akong, ayan, special siomay. Tapos ito mismo, yung chicken inasal. So, iihawin ko na rin to. Ito namang isa ay cooked chicken sisig. So, hindi man agad to basta masisira. Yung hotdog ko, nandito pa nga. Yung natira kong hotdog, eh. Sa dami ng dala ko, naano tuloy ako na lutuin na kagad. At kailangan kumain ng madami kaysa masira to. Butit nalagyan ko na agad ng yelo. Parang meron pa yata ako dito, bacon. Sa susunod, alam ko na, dapat may ilan-ilan lang na karne yung aking dadalhin. Para sa ganun, di ako nag-aalala na baka masira. Uumpisahan ko na magluto ngayong alas 4. Mag-aalas 5 ng hapon. Maliwa-liwanag pa naman. At yung aking niluluto ay nilaga. Daming gulay niya, no? Ngayon, mas inuuna ko na ngayon lutuin ng ulam, yung kanin. Isang napakabilis na lang para sa atin yun. Sarap. Dahil malaki na yung kaldero natin, oh. Kulang pa ang sahog.
Okay na yan, pwede ko na patayin. Tadtad naman tayo ng ulam ngayon, aba. At yung akin namang iniihaw na inasal, ang laki pala nito. Yung binili ko, kasama pala yung buong hita, yung pitso, tapos pakpak. Eh hindi maluto-luto yung ano, sa may parting pakpak, kaya hiniwa ko na rin. Pinutol ko dun sa pitso. Uy! Kahit mamayang gabi na lang po. Meron na po bang kahoy yan? Magkano po ba yun? 150. Okay, sige, mamaya na lang po. Ano na ng gabi. Pero ano na po ako ng isang tali. Kaya ko naman po. Sige, sir. Uy, halika rito. Malayang-malaya yung dalawa eh. Oh. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito sa lugar na to. Bukod sa solo namin, malayang-malaya itong dalawang to. Oh. Hindi ko na tinali at sabi ni ma'am ay yung mga aso nilang alaga ay yun ang itinali. Ay tinatanong pala ako ni kuya kung ako ay magbo-bonfire. Sabi ko, sige, mamaya na lang gabi. Hindi ko lang alam kung malamig dito ha. Malalaman natin mamaya. At dito yung bonfire. Ang isang bungkos or yung isang kahoy or yung isang tali ng kahoy, sabi ni kuya ay 150. Sabi ko, sige, ako na magbo-bonfire. At kayang-kaya naman yan dahil meron naman tayong pansindi eh. Ito lang naman ang katapat ng bonfire na yan eh. Grabe, iba yung amoy niya. Ang sarap ng pagkakamarinade. Yung usok. Ay, sunog-sunog nga lang ang aking pagkakaihaw. Pero okay rin yan. Tanggalin na lang yung parang uling-uling. Ma-juicy. So, hinatid na ni kuya yung pang bonfire natin. Ito yung talagang kahoy. So, ito yung binayaran ko, 150. Ito daw isa is yung pandikit ba? Para makapag-umpisa ng apoy. Libre naman to. Uy, makakaranas ng bonfire. Nung nag-bonfire kasi ako dun sa Kalmado, ay ako lang. Kasi nga, nasa loob ng tuktok yung dalawa at nilalamig talaga. Ay natatakot naman akong idikit sila or malapit dun sa mismong bonfire. At baka mamaya yung kanilang balahibo, matalamsikan ng mismong mga baga-baga. Tingnan natin. Okay. Pwede ko naman ayusin na, no? Yung ayos na parang pa-triangle. Yung isang Blue Witty, yung AC60, ipinasok ko na dito. At para nang sa ganon, ay makapag-charge din ako at nag-upload pa rin ako dito. Buti na nga lang may wifi. Di ba bumilis-bilis ang aking internet. Ganda naman nun. Nakaluto na ako ng isa, yung hita. Itikman ko pala kung anong lasa nito. Sarap. Okay oh, gusto nyo? Kain. Oh, baka gusto nyo tikman eh. Sarap, may sabaw, may inasal. Yung adobong sitaw, di naman agad masisira yun. Kaya ulamin na lang natin sa mga susunod na araw. Ang mahalaga kasi, kailangan ko lutuin agad yung masisira para hindi masayang. Tingnan nyo kung gaano sila kapil at home kahit na nasa labas. Kamo si Jack. Ang sarap ng ambience dito kahit nasabihin mong wala ka rin gaanong tanawin na makikita. Ito naman talaga yung feeling ng campsite, ng isang pagka-camping. Hammock gaming naman tayo ngayon eh. Hindi pa nga pala nagmimerenda tong dalawang to. Ibigyan ko na ng treats. Treats? Oh, Billy, halika rito. Parang ayaw mo ah. Dyan lang ha. Bumaba pa. Saan ka pa kakain yan? Dito na nga, okay dito. Tamo to, kung saan pa madumi, doon pa inilapag. Huwag mo dyan ilapag, madumi dyan. Dito. Sige, akyat. Lakas talagang tumalan. Dyan lang, stay there. O gusto mo, doon sa kama mo. Talaga naman. Ikama ka naman, kung saan ka pa lalapag. Ikaw. Treats. Huwag ka dyan, madumi dyan. Halika rito. Diyan ka. Diyan ka magngata. Pati pa to si Jack, pag sinabi, dun lang. Sarap ng hangin! Sumasayaw! Nakakatuwa yung puno rito. May baga pa. Ano kaya may yan? Hotdog. Ihaw ko. Ang dami ko ng pagkain. Sawa naman, ba? Nung nag-request na magluto, panay luto naman. Buti pala, hindi ko basta-basta tinapon yung mga butane ko na may konting laman pa. Papakinabangan ko pa sa pagningingas. Kumbaga, pagka mag-iihaw, yung pagpaparikit. Di ba? Habang busy yung dalawa sa pagngat-ngat ng kanilang treats. Tingnan natin kung ano itsura ng CR dito. At di ko pa rin nakikita. Dahil naiihina ako eh. Ito ay, shower room pala to. Wow. Maganda pala eh. Malinis. Ay, gandang hapon po. Dito, yung mismong CR nila. Male, at saka, ayan, siyempre sa babae. Wow! Ang linis, grabe. Nasa gubat ka pero ganito yung CR, no? Ganda eh. May bidet pa, oh. Ang gubat na may sosyal na CR. Papi! Uy! Andito ako ah! Saan ka pupunta? Halika rito. Pupunta ka sa tuktok? Kala mo, nasa tuktok ako, no? Talagang mawala lang ako, saglit. Nakasunod na kaagad. Medyo bumababa na yung araw, oh. Maganda kaya yung sunset dito. Baba na, baba.
Ayun, may gripo pala rito. Ngayon ko lang nakakita. Ito meron kayo natulo? Meron. Tabi mismo ng bonfire, pero good thing yun. Kasi once na hindi mo na mapigilan yung laki ng apoy, meron ka na kagad makukuha ng pambuhos dun sa mismong apoy. O, dyan lang ha, dyan lang. 5:40, mag-alas 6 na ng gabi. At hinihintay lang din namin na lumubog yung araw. Kumbaga dumilim. Kung ano magiging itsura ng place na to. Ato. Talagang gusto ko lagi akong katabi. Pag umakit ako doon, aakit din sila. Laging kasunod ko eh. Pero ang ganda ng sunset dito At niready ko na rin yung ibo-bonfire namin mamaya Pero itong dalawang to nag-iintay na kagad eh. Makaka-experience na ng bonfire. Time check, mag-aalas 7 ng gabi. At kanina nag-live lang din naman ako. Dito pala ay malamig. Pagdating ng gabi, sobrang lakas ng hangin. Akala ko naman, nung dating natin na maaraw at mainit, ganun din hanggang umabot ng gabi, iba pala. So, kailangan kong magsuot ng hoodie jacket at saka magpalit ng jogging pants. At sigurado mamaya sobrang lamig. Iano ko na rin pala yung yung mismong sleeping bag. Huy, ayos ba ang lamig? Ano ko kaya to? Damitan ko kaya tong dalawang to? Malamig. Pero si Jack gusto lagi nito malamig eh. Si Kopi ang medyo lamigin. Nandito na yung aking mismong hammock. At buti nga kamo, ay meron na tayong yung ating yung outtas. At yung ilaw na linya rito ay hindi pala nailaw. Nakita ko putol yung saksakan doon eh. Makapagpainit na rin ng tubig para sa kanin. Tapos ay painit ko ulit yung aking nilaga. Yung ating inasali, okay naman yan eh. Ay, natuluan pa ng nung pawis. Pero okay na yan. Tama si Jack, nakaabang na. Talagang hindi makatiis nakaabang na kagad eh. Si Kopi nando na yun Diyan lang buti yung Blue Witty mayroong ilaw. Di binuksan ko, at least nakatutok doon sa mismong bonfire. Wait lang, kakain na. Hintay lang. Doon ka na maghintay. Wait lang. Huwag kang tumahol, may mga aso na sa paligid. Wait lang, ito na, okay na. Punta ka dun. Sa pwesto kanina. Dito. Dito ang pwesto. Umakit ka. Ubus yan, Pupunta lang ako dun. Kukuha lang ako ng jacket. Buti na lang may ilaw tong AC60, At least may liwanag dito sa parting to. Nakuha ko ang kailangan ko sa tuktok ng hindi sumusunod tong dalawang to. Busy sa pagkain ubos yan. Talaga naman si Kopi Dami pa niya na, dami pang dry niya na. Puti si Jack konti na lang natira Talaga naman, sausage lang lagi ang kinakain. Tapos aagawan mo, dami-dami pa nung iyo. Akala mo naman may sausage pa yan. Minsan nambubuli lang to si Kopi. Pero wag overfeed wag masyadong kabusog. Baka mamaya sumuka ka. Yan, ang masarap Uminit-init ang pakiramdam. Tama tong dalawang to, nandito Kasi nararamdaman nilang mainit Tapos na naman mag-bonfire Tapos dito tayo kakain sa harap ng bonfire. Inang! Napakasarap. Higop ng mainit na sabaw ng nilaga. Layo nyo Hindi ko kayo maabutan Lapit kasi kayo. Yan, ganyan kalapit. Para susubukan ko kayo natitikman nyo sabaw. Sarap. Karne, namuntikan pang masira, buti na survive. Uling na may konting manok. Asan sa'yo, nasunog Inlabas lang naman yan, di wag kainin yung labas. Diba? Yung sunog, masama din sa katawan, diba yung sunog? Yan masarap, bonfire, diba? Kahit na malamig at mahangin, relax. Dahil sa bonfire, dahil mainit-init naiinitan yung dalawa Kapag bukas, wala naman masyadong gas dito, extend pa tayo. Extend pa tayo dito. Pero kung halimbawa bukas, marami ng guests, mahirap na at maingay itong dalawang alaga ko Ako yung makakabulaw sa kanila sa gusto nilang
camping na tahimik. Nabawas-bawasan yung lamig tuloy ngayon dito. Mamaya tatalo ko tong dalawa. Hindi pwedeng nakapakawala. Baka mamaya habang natutulog ako kung saan to lumusot, hindi ko na mahagilap. Bago ko pala malimutan, sabihin ko na sa inyo. At baka mawala pa sa isip ko. Ini-invite ko kayo sa sa First Timers Camp 2. Kasi yung 1 is nung pandemic pa, nung kami nun. Sa may parting DRT yun. Ngayon, gaganapin yung pangalawang First Timers Camp, which is Zambales. Bago yun, meron pang mauuna. Yung isang mauuna ay sa may Marilaki Camp. So, babalik tayo ng Marilaki Camp. Tara Camp PH Meet and Greet Chill Camping Event. Marilaki Camp for February 22 to 23. Event fee is 600 pesos. Kids 10 years old and below are free. Registration is a must. So, mag-register na kayo, punta lang kayo sa mismong page ng Tara Camp PH at makikita nyo naman doon. At yung First Timers Camp 2, February 28, March 1 and 2, Camp Sitio, Tanggal, Palawag, Zambales. So malayo-layo. Pero sa lahat ng mga madadaanan ko doon, magkakamping din muna ako. Yun ang plano ko. So activities is fishing, swimming, games and prizes. Best camping meal. Anong best camping meal ba? Yung masarap. Bahala sila. Bonfire, acoustic night, grill and chill at ang bayad is 600 pesos per head. For na yun February 28 hanggang March 1 and 2 na yun. Bring your own tent and cooking set. Mineral water will be provided at campsite. Ayun. Car campers, moto campers and backpackers are welcome. O, kahit sino. O ayan, mag-ano na kayo PM na kayo sa kung sino mang PPM nyo dito sa mismong post ni Boy First Time. Para na sa ganun, magkita-kita tayo doon. Ito na yung pagkakataon na makikita at magkakasama-sama kaming mga matagal nyo nang iniintay na gustong sa isang camping ay magkasama-sama kami. O ayan sinabi ko na sa inyo na sa ganun alam nyo na at hindi nyo na palagpasin yung pagkakataon na to na magkita-kita tayo at magkasama-sama sa isang camping. Mag-register na kayo, kagad ngayon pa lang na napapanood nyo to. Na sa ganun, meron na kayong slot. Malay nyo, limited slot lang, tapos hindi pa kayo nakasama. Sayang naman, kailan ulit mauulit yun, di ba? Kaya pagka ganyan sinabi ko na sa inyo na merong event akong pupuntahan, samantalahin nyo na, i-reserve nyo na kagad yung petsa kung kailan. Para hindi sayang yung pagkakataon. Di ba? Andun na palagpasin mo pa ba? Time check, mag-alas 9 ng gabi at wala na rin yung yung bonfire. Ayun konting baga na lang yun nandun sa mismong ilalim na ang pot. Ayun yan na lang. Si Jack, nandun siya popesto. Hindi ko naman siguro itatali yan, gawa ng dyan lang naman yan, di man naalis yan. Si Kopi naman ay ipinwesto ko dito sa may parting ilalim kung saan ako hihiga at yung hamok ko. Dyan lang. Nandito lang sa ilalim mo. Kaya doon ko tinutok yung ilaw para nakikita ko. At ang magiging pwesto ko ay dito yung ulo ko. Para sa ganon, pagtulog ko, kita ko yung gamit, kita ko si Jack, kita ko si Kopi. Medyo dinadapuan na rin ako ng antok kasi kanina pagkatapos kong kumain, pahinga, at saka konting cellphone at nangamusta ako sa asawa ko. Gawa ng yung order kong kulungan sa kanila dumating na. Butit na-assemble na naman ng asawa ko, okay na. Tapos kanina, meron palang guest nandun sa 2 kubong maliit Kung yan lang naman ang guest hanggang bukas, tingnan natin Di pa ako sigurado sa plano ko kung mag-extend pa kami ng isang overnight Pero maganda kasi yan mura lang kasi. Maganda lubos-lubosan, maganda rin naman yung lugar na to. Bukod sa kalmado rin naman at hangin, malamig ang panahon. Ano ka, Pino? Tulog na ikaw dyan, higa na ikaw dyan. Hindi ko na kalalagyan diaper Malaya naman kayo ko dito Siya paano? At ako tutulog na rin. Bukas na lang ulit ng umaga. At ang dami-dami ko rin hahakutin kung halimbawang bukas aalis na tayo. Uy! Paano ko dadiretso ako ng tataob Ay, dinala ko na yung ko yung sleeping bag. Ewan ko lang kung kung magagamit ko yung sleeping bag ko. Pero tingnan natin kung gaano kalamig dito pagdating ng hating gabi. Hey Jack, kaya matulog na. Tulog na. Diyan ka lang o dito ka? Matulog ka na rin.
Daming manok. Dinig yung manok dito. Alas 6 na pala. Maliwanag na yung paligid. Yes, Jack Jack. Good morning, Jack Jack. Chikopi. Gising na din Chikopi ah. Kamusta ang tulog dyan, Kopi? Oo, masaya. Liwanag na oh. Yung ating autos ah. Pang hanggang umaga talaga. Ayan na naman yung hangin na napakalakas. Sumasayaw ang mga puno. Tulog pa akong konti at gusto ko pang matulog. Inatok-atok pa ako eh. Sarap eh. Akala ko hindi ako lalamigin dito eh. Pagdating ng alas 12, napabangon ako eh. Kuha ko agad ng sleeping bag eh. Sarap. Sarap ng tulog. Pinapanalangin ko talaga kagabi. Sabi ko huwag sana magbabago bigla yung panahon. Huwag sanang uulan. At thank you Lord dahil di naman. Tulog pa ng konti ha. Pagbigay niyo muna ako. Ang sarap eh. Damahin ko muna to. Good morning. Mag-aalas 9 ng umaga at napasarap medyo ang aking tulog ulit. So nag-decide na ako ngayon, araw na mag-extend ako ulit ng isa pang gabi. Bitin eh. Pagka hinakot ko kagad itong mga gamit na ito, mapapagod na naman. E di lubos-lubosin na muna natin. Hoy, asan ang ano mo, tatay mo si Jack? Ayun, ang Jack. Hoy, kakain na, halika rito. Kakain na tayo. Halika na rito, di ako saan ka pa nagpupunta. Di pa libasa't ikaw eh pinabayaan kitang gugumana eh, saan ka na naman. Ang dumi eh, alikabok eh. Tara. Tsak na, gutom na itong dalawang to. Oo. Hoy, ngayon na pa ikaw sunod ng sunod, halika rito. Jack! Kakain na, halika rito. Dito, makit ka, bilis ah. Walang joke ha. Salang ko lang pala muna na itong ating siomay. Ito nga palang yung lagi kong pinagsasaingan or pinaglalagyan ng kanin ay meron yung strainer ba tawag doon, ayun para maging steamer siya. At dito ka magluluto ng siomay, di ba? Saka natin ngayon siya isasalang. Siyempre tatakpan para mabilis maluto. Yung steam ang kailangan eh para maluto yung siomay eh. Kasi naman magdala pa tayo ng malaking steamer. Okay na yun, di ba? Hoy Jack, kakain na. Yan namang parte nga ng nilibot mo. Ano? Nasa ulado mo na. Pinagbigyan mong malaya. Tara na, kakain na dun. Bilisan mo, ano na yung pagkain. Pero masaya naman. At napipili lang napakalaya nila dito sa Forestville. Kakain na, halika rito. Si Kopi matatapos na ata. Ikaw gala ka pa ng gala. Ayun yung pagkain mo. Huy! Jack! Makit ka. Ba't bumaba ka pa, Kopi? Oh, wag mong kainin yan. Kay Jack yan. Ayan ang iyo. Tamo, inubos mo na naman yung sausage mo. Tapos, anuhin mo yung kay Jack. Oh, kainin mo na yan. Ano, sausage pa? Pagbigyan ko nga to si Kopi. O maghintay, binabalatan pa. Hindi yung pagkabalat kakainin agad. Wait lang. Talaga namang. Oh, tamo. Kinakain mo na. Magupit-gupit kong muso mo, ha. Talaga naman. Kopi. Diyan, ayan o. Pinagugupit ko na. Hindi yung ginugupit ko pa lang. Busin mo na yung pati dry, ha. Sige, Jack. Kain lang.
Wow, ko yung tubig. Diyan ko na lang ilagay yung tubig. Oh, Boss Jack, ayan ang tubig ha. Pagkatapos kumain ha. Inom ng madami. Naamoy ko na yung ano, yung siomay. Aba, mainit nga. Kuha nga akong basahan. Hindi ko mabuksan. Nangangamoy ang bango na eh. Oh, di ba? Di may siomay tayo. Oh, mamaya na yan. Kailangan pa natin ng sausawan. Toyo at kalamansi. Wala nga lang tayong dalang ano, yung pritong bawang. Pero okay na yan. Mamaya yan, merienda or bago magtanghalian. At nandito pa yung ating tcharan! Nilaga at uling na may konting manok, ang inasal. Umpisahan natin ang umaga ng kape, syempre. Vitamins nga pala, bago malimutan. Vitamins. Teka lang, tubig. Kailangan kong tubig. Kailangan namang kape higupin ko, hindi ko agad malulunok yan. Para may energy ka agad tayo. More energy, mas happy. Ayos ba buhok ko? Di pa naman mahaba buhok ko ah. Okay pa naman. Tinapay lang muna tayo ngayon. Yung binili ko kahapon na maliit na tasty sa 7-Eleven. Ito, mini loaf. At ito ay matagal ko nang gustong ipalaman. Tuna mayo spread. Oh, ang kapal ng ano. Nakakatuwa. Ang kapal ng slice. Tingnan nyo. Ang kapal ng slice oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na piraso. So, partner-partner. Sino nakatikim na nito? Mayo tuna spread. Sarap ng amoy ah. Para diretso palaman na lang. Kasi di ba merong ano, ang ginagawa ng iba, di ba yung tuna flakes in oil. Tinatanggal yung langis. Tapos, hahaluan ng ano, mayo. Mayonnaise. Para maging palaman. Gamitan natin syempre ng spreader. Ganito pala to. Kailangan ito ay maubos agad at hindi na natin to pwede pang itabi at wala ng takip. Sarap. Ayos to ah. Si Jack pagkatapos kumain, ganyan. Sa ilalim. Kopi nandun naman na yun. No? Kopi. Diyan ka lang ha. Nakakatawa kagabi nung natutulog na ako. Nung tinignan ko si Jack doon sa pwesto niya, doon sa mismong tabi ng bonfire, nawala. So hinahanap ko. Tawag ako ng tawag. Yung pala, sumusunod sa likod ko at ang pwesto niya, nandito lang pala sa ilalim ko. Nandito si Kopi nandito lang pala siya sa ilalim. So ang gawain talaga nila kapag matutulog na is gusto nila laging nakikita ko or katabi. Kaya nandito sa ilalim si Jack Para sa akin, sa ganitong lugar, mas okay talaga maghamok kaysa sa mag-tent pitching para sa akin Kasi kung mag-tent pitching, medyo hahanap ka ng rito. Medyo patag-patag na ground para yung tent. Kung nakikita nyo, minsan yung mga espasyo ng puno medyo maliliit. So dito sa parting to, dito ka pwede magtayo ng tent. Ang lupa dito ay may katigasan. Kung hamok, mas mabilis makakapag-set up, di ba? Kung halimbawa man ang panahon ay tag-ulan, di lagyan mo na lang ng tarp or ng awning na nalo sa mismong taas ng mismong hamok. Para umulan man, hindi ka mababasa. Tsaka yung gamit, syempre, i-secure na din. Dito, mararamdaman nyo ang lakas ng hangin kasi sumasayaw yung mismong puno. Ito ang pinagsasabitan ko ng hamok, ramdam ko na gumagalaw Pero pag dito sa mismong baba, sa mismong looban ng forest bill na to, hindi mo ganong ramdam yung hampas ng hangin. Kasi nga mapuno. Pero masarap ang ambience. Presko. Nagustuhan ko pa, malaya yung mga alaga ko. Hindi mas na-enjoy ngayon ng mga alaga ko na umikot-ikot dito. Hanggang ngayon, mano pa rin yung hangin Malamig-lamig pa Kaya naka-jacket pa rin ako Totoo lang, kahapon, nung nalaman ko na hindi ako makakapag-camping na kasama ko yung tuktok or katabi ko, parang ayoko. Hindi ko alam kung ano mangyayari pagka iniwan ko yung tuktok ko dun sa parking. Pero sinigurado naman sa akin ng may-ari na secure at merong CCTV. Nung nalaman ko may CCTV, mas naging panatag na ako na, sige, iwan ko na muna at nang maranasan naman namin makapag-camping sa ganitong lugar na parang gubat. Pumunta ako dun saglit, okay naman, wala namang gumalaw. Or kung ano mang pinagbago dun sa ayos ng aking tuktok. Tamo si Kopi, akit panaog, kine-check niya rin yung yung tuktok Mukha nang galing yan dun sa tuktok, sinilip niya. Kopi! Kopi! Halika rito.
Kahit siya mismo, chinecheck niya yung ano eh. Yung tuktok eh, kung okay eh. Ano, okay na yung tuktok? Chinek mo? Kaya mang problema. Tingnan niyo kung gaano ako katiwala dito. Iniiwan ko lang yung cellphone ko dyan, mga nakapatong kung saan dyan. Kasi wala naman ibang tao eh. Tsaka may yung guest, nandun sa mismo ano, yung kubo. Tabi tayo ha. Minom ka na ba ng ano? Ng tubig? Tubig. Yung tubig. Is may bihirang-bihira kayo uminom ng tubig. Inom. O Jack, halika rito. Dito ka. Dito ka, sa tabi ni Kopi. Sarap no, Jack? Sarap dito? Gala-gala ka lang eh. Madami nga pala nagtatanong din sa akin na kailan daw ako magkakaroon ng sariling, yung sariling merch ba? Magkaroon man ako ng merch, siguro gusto ko ganito, hoodie jacket at saka saklob. Kasi ito naman yung madalas kong gamitin eh, lalo saklob eh. Tingnan nyo kung paano sumayaw yung mga puno pag umahangin. Oh! Ayun yung araw oh. Masarap pagmasdan ng mga punong sumasayaw-sayaw eh. Tapos yung mismo liwanag ng araw, yung ganyan, yung biglang matatakpan, tapos masisilaw ka, tapos matatakpan ulit kasi sumasayaw-sayaw eh. Behave naman tong dalawang to eh. Ito namang magtatay na to, halos pares naman ang ugali. Sa pagkain lang hindi. Medyo tumututok na yung araw dito sa pwesto ko eh. Nasisilaw na ako eh. Tapos medyo mainit na rin, syempre. At saka hindi pa nga pala ako nakakapagsabi na mag-e-extend ako. Try ko na palang puntahan si ma'am para masabi ko. Nache-chips na rin ako eh. Kailangan ko muna magbawas bago tayo kumain ng tanghalian. At ang matanda na to, nakasunod kagad sa akin. Oh, basta lumarga na eh. Alam na nila eh. Oh. Tayo magpapaalam kay ma'am na mag-e-extend pa tayo. Nangunguna pa. Tapos kanina, tumambay lang din kami kanina dito. Yan, may duyan. Sarap ng higa nila dyan eh. May tao pala dito, edi kay kuya na lang ako nagpaalam na extend pa ako ng isang gabi. Tapos nakita ko, may saksakan dito. Tinanong ko naman kung pwede magsaksak. Pwede naman daw. Pagkano, charge natin yung ating Blue Witty. Hoy! Shhh! Dito! Hala! Ikaw kung saan ka na dun. Wag dun, dito sa puno lang pwede. Talagang sasama pa yan. Magsi-CR lang ako. Success. Success. At talagang nag-intay kayo dyan sa labas, ha? Tara. Talagang ang tagal niya nag-intay, Ay, Jack. Nag-a-alarm yung cellphone ko. Nalimutan ko pala patayin yung alarm clock. Mamaya pa naman ako kakain. Busog-busog pa ako. Mahirap pag mayat-maya kakain ka lang ng kakain. Tutulog. Wala masyadong gagawin. Eto mga to, pwede manakbo-nakbo rito eh. Tapos lumakad-lakad Pag nakapwesto ako dito, tingnan nyo. Ayan, sulo. Tirik na tirik ang araw dito. Tara, balik tayo dun. Dun tayo. Dito tayo, halika rito. Dito tayo tumambay. Maaraw dun. Tirik sa atin eh. Tsaka para mas malapit ako sa wifi. Para makapag-upload na ng mabilis. Dyan, higa dyan. Press ko naman dito eh. Gusto niyo magduyan? Try nga natin. Nakakapagduyan to sila eh. Ay, kaso madalas yung upuan. Yee! Ikaw, Jack, duduyan ka din? Halika rito. Duyan. Ihi ka naman ng ihi ko sa saan. Ito mo, basahan ang patutoy mo. Ayos? Jack? Alas 12 ng tanghali at naramdaman ko na rin yung gutom ko sa wakas. Okay, mainit na ba? Aray ko! Nagulat ako
Prepare ko lang yung sausawan ko. Di na muna siguro ako magkakanin. Papaking ko lang yung mga ulam. Tamang ubos-ubos din ng ulam. Tapos toyo. Itong toyong to, galing to sa ulo ng asawa ko. Kinuha ko na yung lahat ng toyo niya. Ang siomay. Buti yung siomay na binili ko, hindi kadamihan. Tama lang tong ganito karami. Uusok-usok pa. Tikman. Hakto. All goods. Teka, hindi pwedeng ako lang yung kakain. Pero hindi itong siomay papakain ko. Kailangan kong bigyan ng treats tong dalawang to. Copy, Jack, treats, treats. Ang bilis niyan. Ang bilis. Dito. Dito kayo kumain. Wag dyan sa may, buhangin. Dito, akyat. Uy, eto pa. Hindi ko pa binibigay. Halika rito. Umakit ka, umakit ka. Ayun na yung iyo Kukunin mo pa yung kay Jack. Parang hindi lang ako. Papaking ko na lang tong uling. Yung inasal. Okay pa naman to kahit di na iinit to. Grabe, laki nung yung inasal na nabili ko Tikman nyo yung uling. Kung kaya kumakain ako, dito naman tumutok yung araw. Sasigit para mangitim-ngitim naman tayo. Siguro mamayang gabi yung nilaga naman. Ay, tikman nyo nga pala itong siomay na to. Sabihin yung uling lang ang inaalok ko sa inyo. Good. Nung dati, nung di pa gaanong kasikat yung siomay na pagkain, ako gumagawa ng sarili kong siomay para may makain ako Natutunan ko kay Ate Joyce mabilis lang naman pala giniling na karne. Tapos, ihahalo mo lang yung mga ginayat na karot, sibuyas, diba? Bawang. Tapos, ilalagay mo lang sa mono wrapper. Tapos yun, okay na. Iano mo na lang. I-steam. Tapos magano ka na ng bawang. Pritong bawang. Tapos toyo kalamansi na lang. All goods na. Sarap puntahan talaga nung yung mga gantong campsite. Although wala namang gaanong tanawin kang makikita sa mismong campsite. Pero, all goods dahil tahimik. At may enjoy mo talaga. Kahit yung mga alaga ako, enjoy na enjoy nila pet friendly. Alas 3 ng hapon at nararamdaman ko na medyo lumalamig-lamig ang hangin. Lakad tayo? Tara, lakad-lakad muna. Ang bilis ni Kopya. At kanina, ay nanonood lang naman ako ng Netflix, yung Unhappy for You. Kay Joshua Garcia tsaka kay yung Barreto, Julia Barreto, yun. Malolobat na yung cellphone ko. Chinacharge ko muna. Kung makikita nyo, doon ko pinuesta yung aking Bluetooth at para malapit dun sa wifi, doon nandun yung cellphone kong isa Tsaka ngayon, chinacharge ko yung isa, nandun din. Maya-maya ko ulit pagpapatuloy yung panonood ko nung movie. Kanina nga pala, pinuntahan ko yung tuktok at kinuha ko tong owning. Meron pa akong isang bago. Ito, binili ko to, in-order ko to sa Shopee. Altitude. Pares naman yan, binili ko yan At kasi tinignan ko kanina yung mismong panahon dun sa AccuWeather sa phone. Kung ano magiging panahon, may nakalagay na parang uulan. Buti na yung sigurado, para na sa ganon, umulan man, meron na akong pantaklob dun sa mga gamit ko at saka dito sa hinihigaan kong owning. Kapi, tara! Tara, lakad-lakad tayo. Although itong lugar na to, nilakad na ng dalawa kong alaga. Ako naman ang papasyal. Ako naman ang papasyal. Kanina pa kayo pasyal ng pasyal Ang gusto ko sa lugar na to is parang ka talaga nasa gubat. Kumbaga, pinanatili nilang ganito na maraming to yung dahon na nakakalat, hindi nila sinusunog. Na para sa akin, mas okay. Lalo't ganito, yung mga alaga ko, kanina pa gugumala dyan sa mga damo-damo na yan. Akyat! Umakit ka rito kanina, di ba? Umakit ka ba? Umakit ka nga rito. Halika. Umakit ka ba rito? Sige, akyat! Hindi pala. Pumunta lang siya pala rito pero di siya ata umakyat. Tara! Ganda naman ito. Parang maliit na tulay. Minsan, parang napanaginipan ko na tong lugar na to. Na nakarating na ako dito. Sa panaginip, Tapos may mga pathway pa dito. Ang lawak na tong lupain na to, Di naman kayo makakit na dalawa Ay siya, baba na. Siguro ang bilis. Ikaw, Jack, di mo kayang ganun kabilis, no? Akyat!
Ay, di kaya. Si Kopi, andito agad eh. Oh. So, ito yung nagustuhan ko eh. Para ka talaga nasa gubat. Yung ganyang mga tuyo-tuyong dahon, di ba? Iwas nga lang ha, pagka kayo ay mag-iihaw na ang ginawa ko. Siguro din yung walang gaanong damo sa paligid ng pag-iihawan niya, yung pagpapwestuhan. Kasi once na maumpisahan yung apoy at tumikit sa tuyong dahon, eh mabilis kakalat yan. Wildfire ang kalalabasan yan. Tara, baba na dyan! Sige, Kopi, paano bababa? Nakakyat, dapat marunong bumaba. Hindi laging akyat lang ng akyat. Pinag-iisipan ni Kopi, oh. Ano, baba! Ay naku, hindi makakababa. Oh, nagmakaawa na, oh. Oh, nag-uumunat pa. Halika na, baba na. Jack! Oh, iwanan kita dyan. Halika na, tara na. Tara na. Tama ikaw, papahabol pa. Tara, balik na tayo dun. Ito mo, humiwalay na naman to si Jack, oh. Nakakita na naman ng ihi-ihian. Tara, Kopi. Mamaya, charge ko na rin itong Blue Tea. May 33% pa. Madami-dami pa yan. Hoy, huwag ka nang umakyat doon. Dito lang. 75%. O, pwede na yan. Nakakapanood na ako ng movie. Hoy, Jack! Saan ka pa pupunta? Nangunguna ka na naman. Halika rito. Sige, gumala ka dyan. Bahala ka. Ikaw, Kopi. Nasama o gagala ka pa? Oo, galing talaga. Tara. Hoy, Jack! Pumunta ka rito, ha? Jack! Jack! Sinabi ko, huwag ka na lumayo, ha? Kopi, dito ka sa higaan mo. Ayan, dyan ka lang. Si Jack talaga ang gala, eh. Jack! Mag-stay ka na dito. 5:30 ng hapon at change outfit na ulit. Lumalamig na yung, yung hangin, eh. At mamaya ay wala na yung araw, oh. Paunti-unti na lumulubog ulit, eh. At katatapos ko lang mag-ihaw ng hotdog and kumain na ako ng 2 piraso at bigyan ko na rin tong 2 to. Hindi mamimihasa na laging ganito ang pagkain, ha? Ngayon lang to. Dito, akit doon. O, akit dyan. May Kopi, ba't nandiyan ka? Sabi ko makit ka eh. Oh, masya, sige, yan ang iyo. Ito iyo, ayan. Maaga na kayong kumain. Check, 6:30 ng gabi. Madilim na ulit at malamig. Jack? Ano, napagod ka na? Ha? Si Kopi ay nado sa tabi ng Blue Tea. At dinalhan na ako dito ng kahoy para mag-bonfire. O, ayusin ko lang to. Yun, o, di meron na tayong bonfire. Uminit na. Busog-busog pa ako. Kain na lang ng kain. At last piece ng tinapay with tuna, mayo. Tabi-tabi natin ng konti. O, Jack, wag ka dyan. Tumabi yung yung mismong apoy. Ayaw gumitla. Sarap ng tulog ni Jack, ba? Nainitan eh. Tulog si Jack. Sige, tulog lang. Ang sarap, ang init. Ramdam na ramdam yung init. Si Kopi, oh. Oh, ano ba inaano mo dyan? Dito lang ikaw. Ayos ikaw, umayos ka. Umayos ka. Hindi ka naman makabukaka, eh. Mamaya, malamig na ulit yan. 12:00 pag nawala na yung bonfire na yan. Oh, kumakaunat, aba. Sige, tulog lang. Sarap, no? Init, no? Lamigin ka kasi. Si Jack gusto lagi sa malamig, eh. Pero ngayon mainit, mas gusto niya. Sige pa. Medyo natagalan ulit ako paapuyin eh. Gawa nang nasira yung yung torch. Akala ko wala nang butane kasi nga yung tira-tirang butane lang yung ginamit ko.
Eh ginamit ko yung madami-dami pa, aba, ayaw din umapoy. Ibig sabihin, torch nga ang sira. Buti na lang, meron akong ganitong pampo. Yung maliit lang. Ang ginawa ko, yung uling na pinag-anuhan ko ng ihaw, nilagay ko dyan. Tapos, inanuhan ko na nito, binugahan ko ng apoy hanggang sa magbaga din yung mga kahoy-kahoy dito. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me, and now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you noticed me. Good morning, alas 8 ng umaga. At kagabi, pagkatapos mag-bonfire, natulog na rin naman kagad kaming tatlo. Tapos nung gabi na malamig na, si Kopi lumapit sa akin. Anaano ako, tinatawag ako. Ang ginawa ko, itinabi ko siya sa hamok, katabi ko siyang matulog. Yung mga gamit na hugasin, hinugasan ko na. So nag-ayos-ayos na lang ako ng gamit para mamaya iakit ko na lang. Tapos yung bluitin natin, inaano ko na doon. China-charge ko na para full charge mamaya pag alis natin. Ito, pag-gala-gala lagi ito ha? Gala ka ng gala lagi minsan nakala ko nawawala na kung saan nagpunta Papakainin ko na itong dalawang to at nang sa ganun mamaya paglarga namin ano na rin to, nakapupo na rin siguro to mamaya. Dito, huy! Kakain dito. Ito mo, saan ka na naman pupunta? Halika rito. Si Jack alam niya na kung saan aakit Akyat! Akyat! Oh, kayang-kaya na ang katawan kaya na. Ubos siya na. Buti ay hindi umulan. Hindi tama yung nakita ko sa mismong AccuWeather na app. So, nagsigurado lang talaga ako. Kaya inilabas ko na yung dalawang awning. Pero buti naman at hindi naman umulan. Masarap ang tulog namin. Ay, masarap talaga dito. Feeling mo nasa gubat ka talaga. Kasi ako'y mag-ayos-ayos na muna. Parang sa ganun hahakutin ko na lang to. Magkakape-kape na lang muna ako. Kung may madaanan tayo mamaya, bibili ulit ako ng yelo kasi natitira kong pagkain dito sa cooler ay yung bacon na lang at saka itong chicken sisig at ito, chocolate naman to Tubig natin, konti na lang din. Maglalagay na rin ako mamaya. Oh, dyan lang muna. Lagi naman nakasunod tong dalawang to Sa wakas, paligo na. Sarap. Freshen up na ulit. Ligo din. Basta 2 araw ba? Bago tayo umalis, laging ligo muna. Ano to? Okay. Body lotion. Pro Mira. Para naman ang ating balat ay hindi laging sunog sa araw. Although malamig naman ang dito, klima. Baka naman, mag-dry. Ganda rin pala ng Mira, yung conditioner nila. Ito, aloe vera conditioner. Talagang malambot sa buhok. Kanina bago ako maligo, ang tigas-tigas ng buhok ko At ang iniwan ko lang dito ay yung mga gamit ko. Like, ito namang ating altitude na hammock, mabilis lang naman itiklop Kaya hinuli ko ng iimpake. Jack, inom ng tubig. Inom na kayong tubig. Pumupo na kayo at umihi na kayo dyan. Tayo lalarga na rin. Anong oras na? 11:30 na pala. Inuna ko kasi kanina nga na hakutin yung mga gamit para makapagpahinga pa. Tapos, nung mga 11 na, saka ako kumilos para maligo. Para ito na lang mga taon dadalhin ko pa akyat sa tuktok natin. Ang dami ko naririnig na mga dumadaan na big bike. Mga nagra-ride siguro, papunta ng Cabiang Tunnel. Jack! Tama, pumunta pa doon sa isang kubo Kung ano pang yung ina-explore lagi niya nang pinuntahan yon. Bilis mo sumunod takbong-takbo Ay, okay na. Sulit na naman ang 2 araw natin, 2 overnight. So pang ilang araw na natin ngayon? Day 7 ng ating Tuk Tuk Life Camping Adventures. At dun sa unang 3 na puntahan natin, tigda 2 overnight yung mga ginawa natin. At mas okay sa akin yung ganon kasi mas nasusulit ko yung yung lugar. Mas nafe-feel ko yung mismong campsite na ating mga tinutulugan. Tayo labas muna rito sa mismong campsite.
Thank you po, Forest Bill, sa pagtanggap. At napakabait ni Kuyang nag-aasikaso dito eh. Butit nakapag full charge pa ng ating Blue Witty Power Station. Malapit lang pala siya mula dito sa kanto ng papasok ng highway eh. Okay. Lord, gabayan ulit ako sa next camping namin. Ayan, Forestville Campsite and Events right here. So dito tayo pupunta kung saan yung susunod nating pagkakampingan. Dito pa rin naman sa parting Nasugbu. Pero babalik muna tayo dito para makapag-refill ako ng tubig dun sa pinagpalagyan din natin nung bago tayo pumunta rito. Kasi malapit lang naman eh. Di ko rin alam kung meron pa tayong makikita pag dumaretso kaagad tayo. At saka maaga pa naman. Eh, tamang-tama, sana masolo din natin yung yung campsite na ating pupuntahan. Kakaibang experience naman to dahil kung dati ang mga pinagkakampingan natin ay may magandang tanawin, dagat, ilog, ay dito ay parang feel mo na nasa gubat ka talaga. Bukod sa na-enjoy ko din yung Forestville, mga alaga ko din, mas enjoy na enjoy sila. So paano, kita-kits ulit tayo sa ating susunod na Tuk Tuk Life Camping and Adventures. Day 7 natin. Ride 7, stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa!